Dalawang salita ang umalingaw sa malamig na conference room, mas malakas pa sa ugong ng aircon, population redevelopment. Nakatutok ang lahat ng mata kay A. Velasco, ang AE ng kanilang kumpanya, habang nakatayo ito sa harap ng malaking screen. Para kay Arabella Santos, ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na tunog na gumising sa isang masamang alaala. This is our biggest project for the year, anunsyo ni Keith Velasco, ang boses ay puno ng otoridad. We have acquired a significant portion of the district. Ang goal natin ay gawin itong isang modern, high-end commercial and residential hub. Nag-flash sa screen ang mga artists' impression, mga nagtataasang gusali na gawa sa salamin, mga parke, at mga mamahaling bautike. Maganda. Malinis. Walang kaluluwa. And the one who will lead the on-ground assessment and acquisition negotiations. Tumingin si Amy Velasco sa paligid ng lamesa, at sa huli ay tumigil ang kanyang mga mata kay Ara. Will be you, Miss Santos. Isang bigat ang biglang dumagan sa dibdib ni Ara. Pakiramdam niya ay huminto ang kanyang paghinga. Siya. Sa lahat ng tao, siya pa ang napili. Tumango na lamang siya, sinisikap na itago ang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Yes, sir. I understand. I expect preliminary report by the end of the week. I-assess mo ang mga natitirang establishment sa area. Alamin kung sino ang willing magbenta at sino ang kailangan nating kausapin ng masinsinan, sabi ni Amy Velasco, may diin sa salitang kausapin. Tumango ulit si Ara. Noted, sir. Nang matapos ang meeting, bumalik si Ara sa kanyang cubicle na parang lutang. Population. Redevelopment. Buyout. Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta trabaho para sa kanya. Ang mga iyon ay mga multo. Napapikit siya at bumalik sa isip niya ang isang eksena mula sa kanyang kabataan. 15 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang sakit. Isang araw, umuwi siya galing eskwela at nakita niya ang kanyang ina na umiiyak sa harap ng kanilang maliit na karinderya. May hawak itong sobre. Isang notice of eviction. Ang lupa kung saan nakatayo ang kanilang tahanan at negosyo ay nabili na ng isang malaking korporasyon. Binigyan sila ng 1 buwan para umalis. Iyon ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama, dahil sa isang trahedya, na sinundan ng pagkawala ng lahat ng kanilang naipundar, ang nagtulak sa kanilang pamilya sa hirap. Ang kanyang ina, na dati masayahin, ay naging isang anino na lang ng kanyang sarili. At si Ara, sa murang edad, ay ipinangako sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang mangyari ulit iyon. Hinding-hindi na siya magiging biktima. Siya na ang kokontrol sa kanyang tadhana. Kaya siya nagsumikap. Nag-aral ng mabuti, nagtrabaho sa pinakamagaling na kumpanya, at umakyat sa posisyon. Ngayon, siya na ang nasa kabilang panig. Siya na ang naghahawak ng sobre. Siya na ang magdedesisyon kung sinong pamilya ang mananatili at kung sino ang mawawalan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang kabalintunaan ng buhay. Para makatakas sa kanyang nakaraan, kailangan niyang maging ang mismong bagay na sumira sa kanila. Kinahapunan, naglakad si Ara sa mga kalye ng poblasyon. Iniwan niya ang kanyang kotse ilang kanto ang layo, dala ang isang clipboard at ang kanyang cellphone para kumuha ng litrato. Kailangan niyang maramdaman ang pulso ng lugar. Ang hangin ay pinaghalong usok ng sasakyan at amoy ng kung ano-anong pagkain. Maingay ang paligid, puno ng mga nag-iinuman sa labas ng mga bar, mga nagtitinda sa bangketa, at mga motorsiklong humaharurot. Ibang-iba ito sa tahimik at malinis na mundo ng Makati. Dito, ang bawat gusali ay may kwento. Ang mga pader ay may mga peklat. Ramdam ni Ara ang bigat ng kasaysayan sa bawat tapak niya. Ramdam din niya ang bigat ng konsensya. Habang paliko siya sa isang mas makitid na eskinita, may isang amoy na humila sa kanyang atensyon. Isang amoy na pamilyar, mainit at puno ng alaala. Hindi ito ang karaniwang amoy ng street food. Ito ay amoy ng mani, ng bagoong, ng isang bagay na matagal na niyang hindi natitikman. Sinundan niya ang amoy, parang isang taong nahipnotismo. Dinala siya nito sa harap ng isang maliit na kainan na tila naiwan na ng panahon. Ang karatula ay gawa sa kahoy, at ang mga letra ay medyo kupas na, kusina ni Lolo. Ang itsura nito ay simple lang, hindi bagay sa mga modernong bar na nakapaligid dito.
Sandali siyang nag-atubili. Parte ito ng trabaho niya. Kailangan niyang tingnan ang loob. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Ang amoy na iyon parang isang paanyaya mula sa nakaraan. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Sinalubong siya ng init at ng mas matinding bango. Ang loob ay simple lang, ilang mga lamisang kahoy, mga silyang hindi magkakapareho, at mga lumang litrato na nakasabit sa pader. Kakaunti lang ang tao. Umupo siya sa isang bakanting mesa sa sulok. Lumapit ang isang matandang waiter at binigyan siya ng menu. Tiningnan niya ito at doon, nakita niya ang pangalan ng pagkaing nasa isip niya. Kare-kare. Ang paboritong lutuin ng kanyang papa. Ang specialty nito. Pakiramdam ni Ara ay may bumara sa kanyang lalamunan. Ilang taon na rin siyang hindi kumakain ito. Walang sinuman ang makagaya sa luto ng kanyang ama. Miss, ano po ang sa inyo? Tanong ng waiter. Isang-isang kare-kare, halos pabulong niyang sagot. Habang naghihintay, hindi niya maiwasang pagmasdan ang paligid. May isang pamilya sa kabilang mesa, masayang nagkukwentuhan. May dalawang magkaibigan na nagtatawanan. Ang lugar na ito, kahit luma, ay may buhay. May init. May pakiramdam ng isang tahanan. Isang bagay na matagal nang wala sa buhay ni Ara. Ilang sandali pa, dumating na ang order niya. Isang palayok na mainit pa, umuusok. Ang kulay ng sarsa ay perpekto. Ang amoy ay eksakto. Nanginginig ang kamay ni Ara habang sumasandok siya ng kanin at nilalagyan ito ng sarsa at isang piraso ng buntot ng baka. Isinubo niya ito. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang lasa ng mayaman at malinamnam na sarsa ng mani, ang tamis at alat ng bagoong na tamang-tama ang timpla, ang lambot ng karne na halos matunaw sa kanyang bibig. Ito ang lasa ng kanyang kabataan. Ito ang lasa ng mga hapon pagkatapos ng eskwela. Ito ang lasa ng pagmamahal ng kanyang ama na isiniksik sa bawat sandok ng pagluluto. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan, ngunit huli na ang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Napayuko siya, ayaw niyang may makakita sa kanyang kahinaan. Pero hindi niya mapigilan ang pagbuhos ng emosyon na matagal na niyang ikinulong sa loob. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pangulila, ng pasasalamat, ng isang biglaang pagbabalik sa isang panahong masaya at buo pa ang kanyang mundo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Tumingin siya sa direksyon ng kusina, sa isang maliit na bintana kung saan inilalabas ang mga pagkain. Gusto niyang makita kung sino ang henyo, ang salamangkero, na nagbalik sa kanyang nakaraan. At doon, nagtama ang kanilang mga mata. Isang lalaki, marahil ay kasing edad niya, na nakasuot ng puting uniforme ng chef. Seryoso ang mukha nito, nakatutok sa kanyang ginagawa, ngunit tila naramdaman nito ang kanyang tingin. Huminto ito sa paghiwa. Ang kanyang mga mata, malalim at nangungusap, ay nakatitig sa kanya. Walang pagtataka sa mga ito, walang paghusga. Tila ba nakikita nito ang lahat? Nakikita nito ang kanyang kaluluwa na biglang nabuksan dahil sa isang plato ng pagkain. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo na parang isang oras. Ang ingay ng kainan ay nawala. Ang tanging naroon ay ang tahimik na koneksyon sa pagitan ng isang babaeng nasaktan na muling nakatikim ng alaala at ng isang chef na lumikha nito. Binasag niya ang titigan, biglang nahiya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha, nag-iwan ng bayad sa mesa na higit pa sa sapat at dali-daling tumayo. Hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya ng kusina ni Lolo, na dala-dala ang lasa ng kare-kare sa kanyang dila at ang imahe ng mga mata ng chef sa kanyang isipan. Pabalik sa malamig at walang buhay niyang opisina, pakiramdam ni Ara ay nabago siya. Ang bigat sa kanyang dibdib kanina ay napalitan ng isang kakaibang init. Ng pag-asa. Umupo siya sa kanyang upuan, handa nang simulan ang tunay na trabaho. Binuksan niya ang file ng T-Population Redevelopment Project sa kanyang computer. Lumabas ang isang listahan. List of establishments for priority assessment, buyout demolition. Nagsimula siyang magbasa. Ang puso niya ay kalmado, ang isip niya ay panatag. Hanggang sa umabot siya sa pinakaunang pangalan sa listahan. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang pag-asa ay naging abo. Sa harap niya, sa screen ng computer, nakasulat sa itim at puting letra, ang pangalan ng unang negosyong kailangan niyang pag-aralan para gibain. Kusina ni Lolo. Isang tumpok ng mga bill ang nasa ibabaw ng maliit na lamesa sa opisina ni Mateo de Leon. Kuryente, tubig, upa sa pwesto, bawat sobre ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Pinagpawisan ang kanyang noo habang tinititigan ang mga numerong kulay pula sa kanyang ledger. Hindi maganda. Malayo sa maganda. Napabuntong hininga si Theo at isinandal ang likod sa upuan. Ang bigat. Araw-araw, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na ito. Ang kusina ni Lolo ay hindi lang basta isang negosyo. Ito ang buhay ng kanyang lolo. Ito ang kanyang pamana. At ngayon, sa mga kamay niya, unti-unti itong namamatay. Napatingin siya sa isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Si lolo niya, nakangiti habang yakap-yakap ang isang batang Theo na maihawak na sandok. Noong mga panahong iyon, ang kusina ay puno ng tawanan at ng amoy ng masasarap na pagkain. Ngayon, ang namamayani ay ang katahimikan at ang amoy ng pangamba. Pero kahapon, may isang bagay na kakaiba ang nangyari. Sa gitna ng abalang serbisyo, napansin niya ang isang babae sa sulok. Mag-isa lang ito. Simple ang ayos, ngunit may dala itong isang klaseng tindig na hindi mo basta-basta makikita sa poblasyon. At ang mga mata nito ay puno ng lungkot na hindi maipaliwanag. Napanood niya itong umorder ng kare-kare. Napanood niya itong tikman iyon. At napanood niya kung paano ito biglang napayuko at umiyak ng tahimik. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kumirot sa puso niya. Hindi ito ang unang beses na may napaiyak ang luto niya, pero ang reaksyon ng babaeng iyon ay iba. Hindi dahil sa sarap. Iyon ay reaksyon ng isang taong may natagpuang nawawala. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Nakita niya sa mga mata nito ang pagkabigla, ang hiya, at isang kislap ng pasasalamat. Bago pa man siya makagalaw o makapagsalita, mabilis na itong umalis. Sino kaya siya? Ipinilig ni Theo ang kanyang ulo. Kailangan niyang mag-focus. Hindi oras para sa mga ganitong bagay. Kailangan niyang isalba ang restaurant. Kinabukasan, isang formal na liham ang dumating. Galing sa may-ari ng lupa. Isang final notice. Kung hindi siya makakabayad ng buong areglo sa loob ng isang linggo, kailangan na nilang umalis. Napahilamos si Theo sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang ulo. Paano? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bumukas ang pinto ng restaurant. Isang pamilyar na mukha ang pumasok. Siya. Ang babaeng may malungkot na mga mata. Pero ngayon, iba na ang kanyang anyo. Nakasuot ito ng isang matikas na business suit, ang buhok ay maayos na nakapusod, at ang mga mata niya ay wala ng bakas ng luhang nakita niya kahapon. Ang mga ito ngayon ay matalas, propesyonal at malamig. Isang pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Theo. Baka bumalik siya para kumain ulit. Baka isa siyang food blogger. Baka ito na ang swerteng hinihintay niya. Good morning, bati ng babae. Ang boses niya ay formal, walang bahid ng anumang emosyon. Hinahanap ko po si Mateo de Leon. Ako nga, sagot ni Theo, pinipilit na ngumiti. Nagagalak akong makita kang muli, Miss Santos. Arabella Santos, pakilala niya, inilahad ang kamay. Anti-project manager from Velasco Holdings. Biglang naniga si Theo. Velasco Holdings. Ang pangalang iyon ay kinatatakutan ng lahat ng maliliit na negosyante sa lugar. Sila ang buitreng umiikot, naghihintay na may mamatay para lapain. Hindi niya tinanggap ang nakalahad na kamay. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang matigas na ekspresyon. Naintindihan na niya ang lahat. Ang pagpunta niya kahapon. Ang pag-iyak. Lahat ay isang palabas. So, anong kailangan ng isang taga Velasco Holdings sa isang luma at maliit na kainan na tulad nito? Tanong ni Theo, ang boses ay may bahid na ng sarkasmo. Tila hindi na tinagsiara sa kanyang tono.
Binawi niya ang kanyang kamay at inilabas ang isang folder mula sa kanyang leather bag. I'm here to officially inform you na ang property kung nasaan ang inyong restaurant ay parte ng Population Redevelopment Project. If my job is to assess your establishment. Assess, mapaklang tumawa si Theo. Huwag na tayong maglokohan, Miss Santos. Alam ko kung anong ibig sabihin ng assess. Nandito ka para sabihin sa akin kung magkano ang ibabayad nyo para gibain ang lugar na ito. Ang pagkadismaya ay kumukulo sa loob niya. Nagtiwala siya. Kahit sa isang saglit lang, umasa siya na may isang taong nakakita sa tunay na halaga ng kanyang ginagawa. At ang taong iyon pala ang mismong maglalagay ng pako sa kanyang kabaong. De Leon, trabaho ko lang po ito, mahinahong sabi ni Ara, ngunit may tigas sa kanyang boses. Trabaho, giit ni Theo, hindi na napigilan ang galit. Ang tawag niyo dyan, trabaho. Ang manira ng mga pangarap ng iba. Ang magtanggal ng kabuhayan ng mga tao. Ang pumatay sa mga lugar na may kasaysayan para lang tayuan ng isa na namang building na walang kaluluwa. Lumapit siya sa babae, ang mga mata ay nag-aapoy. Ganyan ba kayo sa Velasco Holdings? Nagpapadala ng isang magandang espiya para alamin ang kahinaan namin? Ginamit mo ang luto ko, ang alaala ng lolo ko, para lang sa report mo. Nakita niyang bahagyang natigilan si Ara. Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong nawala. Pinalitan ito ng isang malamig na pader. Wala kang alam sa akin, Jim de Leon, mariing sagot ni Ara. At wala kang alam sa ginagawa ko. Hindi ko ginusto ang proyektong ito, pero nandito na ako. At gagawin ko ang trabaho ko. Talaga, hamon ni Theo. Kung gayon, isulat mo iyan sa report mo. Isulat mo na ang kusina ni Lolo ay hindi lang isang restaurant. Ito ang buhay namin. Ito ang pamana sa akin. Isulat mo na ang bawat pinggan na inihahain namin dito ay may kasamang pagmamahal at kasaysayan. Tingnan natin kung may pakialam ang mga boss mo sa mga ganyang bagay. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog lang ng paghinga nila ang maririnig. Nagtititigan sila, isang digmaan ng dalawang mundong hindi magkatugma. Sa huli, si Ara ang unang bumitaw. Inayos niya ang kanyang damit at tumalikod. I will be back, Jim de Leon. With an official offer, sabi niya nang hindi lumilingon. Nang malapit na siya sa pinto, hindi napigilan ni Theo na magsalita. Alam mo, Miss Santos, sabi niya, ang boses ay puno ng kapaitan. Akala ko, naiintindihan mo. Kahapon, noong nakita kitang umiiyak habang kumakain ng kare-kare, akala ko naintindihan mo kung anong ibig sabihin ng lugar na ito. Huminto si Ara sa may pinto, nakatalikod pa rin sa kanya. Pero nagkamali ako, patuloy ni Theo. Isa ka lang din pala sa kanila. Pagkasabi noon, lumingon si Ara. Ang malamig na pader sa kanyang mukha ay bahagyang gumuho. Nakita ni Theo ang bakas ng sakit doon. Ang sakit na nakita niya kahapon. Ang pagkakaiba natin, Jim de Leon, mahinang sabi ni Ara, pero may talim sa bawat salita. Ay ako, ginagawa ko ang trabaho ko para mabuhay. Hindi ako nagtatago sa kusina at nabubuhay na lang sa mga alaala ng nakaraan. At tuluyan na siyang umalis. Naiwan si Theo na nakatayo, tulala. Ang mga huling salita ni Ara ay parang isang matulis na patalim na tumusok diretso sa kanyang puso. Dahil sa lahat ng kasinungalingan at sakit na naramdaman niya sa pag-uusap na iyon, may isang bagay na totoo. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Nabubuhay na lang sa mga alaala ng nakaraan. Tama siya. At hindi alam ni Theo kung paano niya lalabanan ang isang katotohanan kahit siya mismo ay alam na totoo. Ang mga salitang binitiwan ni Theo ay parang mga tinik na bumaon sa isip ni Arabella. Ginamit mo ang luto ko, ang alaala ng lolo ko, para lang sa report mo. Paulit-ulit niya itong naririnig, isang masakit na akusasyon na, sa isang banda ay may katotohanan. Hindi niya sinadyang gamitin ito. Pero hindi rin niya maitatanggi na ang emosyonal na reaksyon niya sa kare-kare ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa halaga ng lugar na iyon, isang bagay na kailangan niyang isantabi para magawa ang kanyang trabaho. Sa sumunod na mga araw, ang kusina ni Lolo ang naging sentro ng mundo ni Ara. Profesional lang dapat. Iyon ang sinasabi niya sa sarili. Ngunit sa bawat pagbalik niya doon para kumuha ng mga dokumento, mag-inspeksyon o magtanong, mas lalo siyang nahihirapan.
Ang bawat pag-uusap nila ni Theo ay nagsisimula sa tensyon. Formalidad mula kay Ara, sarkasmo mula kay Theo. Nagpapalitan sila ng matatalim na salita sa harap ng mga papeles at blueprints. Pero sa likod ng mga salitang iyon, may ibang nangyayari. Nakikita ni Ara ang pagmamahal ni Theo sa kanyang ginagawa. Nakikita niya ito sa paraan ng pag-ayos niya ng mga sangkap, sa kislap ng kanyang mga mata, kapag pinag-uusapan niya ang mga recipe ng kanyang lolo, at sa pagtrato niya sa kanyang mga empleyado na parang pamilya. Hindi ito isang negosyanteng nabubuhay sa nakaraan, ito ay isang artistang pinoprotektahan ang kanyang sining. Si Theo naman, sa kabila ng kanyang galit, ay unti-unting nakikita ang Ara sa likod ng business suit. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito kapag gabi na, ang kunot sa noo nito habang pinag-aaralan ang mga papeles, at ang isang pilit na ngiti kapag kinakausap nito ang matandang waiter na si Mang Lando. Hindi ito isang walang kaluluwang corporate robot, isa itong babaeng may sariling bigat na dinadala. Isang gabi, late na natapos si Ara sa kanyang trabaho sa kusina ni Lolo. Sila na lang dalawa ang natira. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit para umalis, isang malakas na tunog ang biglang umalingaw mula sa kusina, sinundan ng malakas na pagtalsik ng tubig. Ano yon? Gulat na tanong ni Ara. Dali-daling tumakbo si Theo papasok sa kusina, at sumunod naman si Ara. Bumungad sa kanila ang isang delubyo. Ang isang lumang tubo sa ilalim ng lababo ay pumutok, at malakas ang pagbuga ng tubig sa sahig. Nako, sigaw ni Theo, at mabilis na kinuha ang isang balde. Patayin mo yung main valve sa labas, utos niya kay Ara. Walang pag-aalinlangan tumakbo si Ara palabas. Nakita niya ang metro ng tubig at pinihit ang valve hanggang sa huminto ang daloy. Pagbalik niya sa loob, ang sahig ng kusina ay isa ng lawa. Okay ka lang? Tanong ni Ara, hinihingal. Tumingin si Theo sa kanya. Basang-basa na ang damit nito at ang buhok ay magulo. Pero sa halip na magalit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Mukhang may bago kang idadagdag sa assessment report mo. Requires major plumbing repairs. Hindi napigilan ni Ara na mapangiti. Ilalagay ko iyan sa ilalim ng structurally unsound. Sa halip na magtawag ng tubero sa ganoong oras ng gabi, nagpasya silang linisin na lang ito. Nagbigay si Theo kay Ara ng isang lumang t-shirt ng restaurant para ipamalit sa kanyang mamahaling blouse. Kumuha sila ng mga mop at basahan at nagsimulang maglinis. Ang tensyon sa pagitan nila ay biglang naglaho, napalitan ng isang madaling pakikipag-ugnayan. Nag-asaran sila, nagtawanan sa kanilang mga sarili na mukhang basang sisiw. Sa loob ng isang oras na iyon, hindi sila ang project manager at ang may-ari ng restaurant. Sila lang si Ara at si Theo, dalawang taong nagtutulungan para ayusin ang isang gulo. Nang matapos sila, pareho silang napaupo sa sahig, pagod ngunit may ngiti sa mga labi. Salamat, sabi ni Theo, ang boses ay mas malambing na ngayon. Wala yon. Kasalanan ko rin naman, masyado kong sinstress yung mga tubo sa titig ko, biro ni Ara. Tumawa si Theo, isang tunay at malakas na tawa na ngayon lang narinig ni Ara. Ang tunog niyon ay parang musika. Alam mo, pagsisimula ni Theo, nakatingin sa kawalan. Itong kusinang ito dito ako natutong maglakad. Dito ko unang natikman ang sinigang. Si Lolo, dito niya ako tinuruan kung paano humawak ng kutsilyo. Sabi niya, ang pagluluto daw ay hindi lang tungkol sa pagkain. Tungkol ito sa pagbibigay ng isang piraso ng sarili mo sa iba. Nakinig lang si Ara, ramdam ang bigat at pagmamahal sa bawat salita ni Theo. Naintindihan niya kung bakit ganito na lang niya ipaglaban ang lugar na ito. Ang papa ko mahilig din siyang magluto, mahinang sabi ni Ara, nagulat sa sarili niyang pag-amin. Kare-kare ang specialty niya. Noong una kong natikman ang luto mo parang bumalik siya. Tumingin si Theo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang galit na nakita ni Ara noong mga unang araw ay wala na. Ang natira ay isang malalim na koneksyon. Dahan-dahan, inabot ni Theo ang kamay ni Ara. Hindi nagsalita. Hinawakan lang niya ito. Ang init ng kanyang palad ay gumapang sa buong katawan ni Ara, isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang naglapit. Ang hangin ay napuno ng isang kuryenteng hindi nila mapigilan. Nakita ni Ara ang kanyang sarili sa mga mata ni Theo. Nakita niya ang pagnanasa, ang pag-aalinlangan at sa huli ang pagsuko. At hinalikan siya ni Theo.
Malambot. Marahan. Puno ng mga salitang hindi nila masabi. Tumugon si Ara sa halik, hinahayaan ang sarili na malunod sa sandaling iyon. Ang lahat ng bigat, ang lahat ng pader na kanyang itinayo, ay gumuho sa isang iglap. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Parehong habol ang hininga. Ara, di. Bulong ni Tio. Ngunit bago pa man may masabi si Ara, isang tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Ang pinto ng restaurant ay bumukas ng may kalansing. Sabay silang napalingon. Isang babae ang nakatayo sa may pintuan. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng damit na tila galing sa isang fashion magazine. Ang kanyang mukha ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim habang nakatingin ito sa kanilang dalawa, lalo na sa kamay ni Teo na hawak pa rin ang kamay ni Ara. Ngumiti ang babae, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Teo, mahal, sabi nito sa isang matamis ngunit may bahid ng lasong boses. Hindi mo man lang ako sinabihan na may bisita ka pala. Agad binitawan ni Teo ang kamay ni Ara na parang napaso. Tumayo siya ng mabilis. Katrina. Anong ginagawa mo dito? Ang babae, si Katrina, ay naglakad papalapit, ang bawat hakbang ay may kalkuladong grasya. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa, napansin ang suot nitong lumang t-shirt ng kusina ni Lolo at ang mamasa-masa nitong buhok. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bumalik ako para sayo, syempre, sabi ni Katrina, ang tingin ay hindi inaalis kay Ara. At sino naman siya? Tumayo si Ara, pakiramdam niya ay bigla siyang nalagay sa isang entablado. Arabella Santos, sabi niya, sinisikap na ibalik ang kanyang propesyonal na tindig. Umiti ng mas malawak si Katrina. Ikaw pala yon. Tumingin siya kay Teo at pagkatapos ay bumalik kay Ara. Ang babaeng ipinadala para isara ang lugar na ito, tama ba? Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ang salitang isara ay parang isang sampal kay Ara at isang suntok kay Teo. Ang mahika ng sandaling iyon ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapait na katotohanan. Dinala sila pabalik sa kanilang mga papel, si Ara, ang taga-demolisyon, si Teo, ang biktima, at si Katrina, ang hindi inaasahang manonood na tila alam ang lahat. Ang pagdating ni Katrina ay parang isang malamig na hangin na pumasok at pumatay sa init na nagsisimula palang mabuo sa pagitan ni Ara at Teo. Pagkatapos ng gabing iyon, bumalik ang pader sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Si Teo ay naging mas mailap, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Si Ara naman ay sinubukang ibalik ang kanyang sarili sa pagiging purong propesyonal, pero ang alaala ng halik na iyon at ang bigat ng tingin ni Katrina ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sino si Katrina? Halatang may malalim silang nakaraan ni Teo. At bakit ganoon na lang ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, na para bang isa siyang kaaway na matagal nang hinihintay? Isang hapon, habang nag-aayos si Ara ng mga papeles sa isang coffee shop malapit sa poblasyon, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Miss Santos, right? Arabella? Paglingon niya, nakita niya si Katrina, nakangiti na parang isang anghel. Ibang-iba sa matalim na babae na nakita niya sa kusina. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, at ang ayos ay tila isang mabait na kaibigan. Katrina, sagot ni Ara, maingat. Pwedeng makiupo, tanong ni Katrina, hindi na hinintay ang sagot at umupo na sa silyang kaharap ni Ara. I just want to apologize for my behavior the other night. Medyo na-surprise lang ako. Alam mo na, bigla kitang nakita kasama si Teo. Hindi ko alam na may bisita pala siya. May kung anong hindi tama sa tono ni Katrina. Masyadong matamis. Masyadong perpekto. It's okay, tipid na sagot ni Ara. Trabaho lang ang pinunta ko doon. I know, mabilis na sabi ni Katrina. Pero, alam mo, bilang isang taong nagmamalasakit pa rin kay Teo, I feel like I have to warn you. Kumunot ang noo ni Ara. Warn me. Tungkol saan? Sumandal si Katrina at bumulong na parang nagbabahagi ng isang malaking sikreto. Si Teo, he's a good man. The best, in fact. Pero may dinadala siyang mabigat. Ang restaurant na yan, it's not just a legacy. It's curse. Curse, ulit ni Ara.
Tumango si Katrina, ang mga mata ay puno ng kunwaring awa. May isang trahedya na nangyari doon, maraming taon na ang nakalipas. Isang bagay na sumira sa pamilya nila at nag-iwan ng malaking kasalanan sa puso ni Theo. That's why he's so protective of that place. That's why he pushes people away. He's punishing himself. At ayoko lang na madamay ka. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara. Isang trahedya? Hindi ko alam yan, mahinang sabi ni Ara. Of course not. Hindi niya yon sinasabi kahit kanino, sabi ni Katrina, sabay patong ng kamay sa braso ni Ara. Kaya mag-ingat ka, Ara. I'm telling you this as a friend. That place has a dark past. At baka kung anong madiskubre mo, pagsisihan mo lang. Pagkaalis ni Katrina, naiwan si Ara na tulala. Ang mga salita nito ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Isang trahedya. Isang madilim na nakaraan. Isang sumpa. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala iyon. Gawa-gawa lang iyon ni Katrina, isang selosang ex-girlfriend na gustong manira. Pero ang babala nito ay tumatak sa kanya. Baka kung anong madiskubre mo, pagsisihan mo lang. Kinagabihan, hindi mapakali si Ara sa kanyang kondo unit. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype siya sa search bar. Kusina ni Lolo. Ang mga unang resulta ay mga food blog, mga review na karamihan ay positibo. Walang kakaiba. Dinagdagan niya ang kanyang search. Kusina ni Lolo Population Tragedy. Kusina ni Lolo Accident. Wala pa rin. Sinubukan niyang mag-isip. Kung matagal na itong nangyari, baka wala na sa mga bagong site. Pumunta siya sa mga online news archives. Nag-type siya ulit, mas pangkalahatan. Population Restaurant Accident. Nag-scroll siya pababa, lampas sa mga balita tungkol sa mga away sa bar at maliliit na sunog. At doon, sa isang link na may petsang 15 taon na ang nakalipas, isang headline ang sumalubong sa kanya. Isang headline na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Tragedy in Family Restaurant, Food Poisoning Incident Strikes Population Eatery. Nanginginig niyang kinlik ang link. Lumabas ang isang lumang article, ang text ay medyo malabo, ang litrato ay kupas na. Sinimulan niyang basahin. Isang insidente ng food poisoning ang naganap sa isang kilalang kainan sa poblasyon, ang kusina ni Lolo, na nagresulta sa pagkakaospital ng maraming customer. Ayon sa mga otoridad, isang batch ng adobong manok na inihain noong gabing iyon ang pinaghihinalaang sanhi ng kontaminasyon. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paligid. Habang karamihan sa mga biktima ay nasa maayos ng kalagayan, isang lalaki ang nananatiling nasa kritikal na kondisyon. Ang pangalan. Kailangan niyang makita ang pangalan. Nag-scroll siya pababa, ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap ang detalye. At sa huling talata ng article, nakita niya ito. Ang pangungusap na wawasak sa kanyang mundo. Ang biktima na binawian ng buhay kaninang umaga ay kinilalang si Ramon Santos, 45, isang negosyante. Binitawan ni Ara ang laptop. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog, pero hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ramon Santos. Ang kanyang ama. Hindi. Hindi maaari. Nanginginig niyang dinampot ang laptop. Tinitigan niya ulit ang screen. Ang pangalan. Ang edad. Ang petsa. Lahat ay tugma. Ang trahedyang sumira sa kanilang pamilya, ang bigla ang sakit na sinabi ng kanyang ina na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama ay hindi pala isang simpleng sakit. Nangyari iyon doon. Sa kusina ni Lolo. Ang lugar kung saan siya umiyak dahil sa isang plato ng kare-kare. Ang lugar kung saan niya nakilala si Theo. Ang lugar kung saan siya hinalikan. Ang lugar na iyon ang pumatay sa kanyang ama. Isang pagsusuka ang umakyat sa kanyang lalamunan. Tumakbo siya papunta sa banyo at sumuka ng husto. Ang lasa ng kare-kare na dati nagdulot sa kanya ng aliw ay ngayon ay lasa ng lason at kamatayan. Pagkatapos, naupo siya sa malamig na sahig ng banyo, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod.
Ang mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang lungkot sa mga mata ni Theo. Ang bigat na dinadala nito. Ang babala ni Katrina. Ang trahedya. Ang sumpa. Ito pala iyon. Si Theo. Ang pamilya niya. Sila ang may kasalanan. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang ama, kung bakit naghirap ang kanilang pamilya, kung bakit nasira ang kanyang buhay. Ang kirot ng pagkakatuklas ay napalitan ng isang umaalab na galit. Isang galit na malamig at matalim. Ang lalaking nagsisimula pa lang niyang pagkatiwalaan, ang lalaking hinayaan niyang makapasok sa likod ng kanyang mga pader, ay ang anak ng mga taong may utang na dugo sa kanya. Paano? Paano nangyari ito? Tadhana ba ito? Isang malupit na biro ng universo. Ang halik. Ang mga ngiti. Ang mga sandaling nagkaintindihan sila. Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Alam ba ni Theo kung sino siya? Ito ba ang dahilan kung bakit tila may pagkilala sa mga mata nito noong una silang nagkita? Tumingin si Ara sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng kinikilig o nalilito. Ang nakikita niya ay isang babaeng nasaktan ng lubusan. Isang babaeng niloko. At isang babaeng handang maningil. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pag-asa para kay Mateo de Leon. Sa kabila ng awkward na pagdating ni Katrina at ng namuong tensyon, may isang bagay na hindi niya may alis sa kanyang isipan, ang halik. Ang paraan ng pagtugon ni Ara. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may pag-asa pa. Pag-asa para sa restaurant, at isang bagong pag-asa para sa kanyang puso. Kaya naman, naguguluhan siya. Bakit biglang hindi na nagpapakita si Ara? Ang mga tawag niya ay hindi sinasagot. Ang mga text niya ay hindi nire-replyan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa araw-araw nilang bangayan na unti-unti niyang natutunang hanap-hanapin. Baka galit ito dahil sa pagdating ni Katrina. Tama. Kailangan niyang magpaliwanag. Na si Katrina ay parte na ng nakaraan, isang nakaraang matagal na niyang ibinaon. Isang hapon, nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na espesyal. Inihanda niya ang lahat ng sangkap para sa kare-kare, ang paborito ni Ara. Ito ang naging tulay nila at ito rin ang gagamitin niyang tulay para maibalik ang kung anuman ang nasira. Iluluto niya ito ng may buong puso, isang alay ng kapayapaan, isang hindi direktang pag-amin ng kanyang nararamdaman. Nasa kalagitnaan siya ng paghahanda ng bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok si Ara. Isang ngiti ang agad na gumuhit sa labi ni Theo. Heto na siya. Pero ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Ara. Wala na ang babaeng nakita niya sa kusina. Wala na ang babaeng hinalikan niya. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Naglakad ito papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Walang hi, walang hello. Sa halip may inilapag ito sa isa sa mga mesa. Isang piraso ng papel. Isang printout ng isang lumang article sa dyaryo. Napakunot ang noo ni Theo. Tiningnan niya ang papel. At ang mundo niya ay gumuho. Ang headline. Ang litrato ng restaurant. Ang mga salitang key food poisoning key at tragedy. Ang multo na kinakatakutan niya sa buong buhay niya, ang multo na pilit niyang itinatago sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan, ay naroon ngayon, nakalantad sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang kainan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin kay Ara. Nakita niya ang galit sa mga mata nito, isang galit na puro at nakapapasong tingnan. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagpapakabait sa akin? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Dahil ba sa konsensya? Alam mo ba kung sino ako sa simula pa lang? Natulala si Theo. Hindi siya makapagsalita. Ang dila niya ay parang nakatali. Si Ara ang ama niya si Ramon Santos. Hindi. Hindi niya alam. Paano niya malalaman? Pero sa mata ni Ara, ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin. Ang tatay ko, sabi ni Ara, ang boses ay basag na. Ang tatay ko ang namatay sa restaurant na ito. Sa lugar na ito. Dahil sa pagkain na galing sa kusina ninyo.
Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Theo. Ang bigat ng kasalanan na matagal na niyang pinapasan ay lalo pang bumigat, 1,000,000 beses na mas mabigat. Ang kasalanan na hindi naman talaga sa kanya, pero inako niya bilang sarili niyang krus. Lahat ng pagdududa, lahat ng paghihirap, lahat ng gabi na hindi siya makatulog, lahat ay bumalik sa isang iglap. Sinubukan niyang magsalita. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na bata pa siya noon, na hindi siya ang nagluto noon, na may ibang nangyari. Gusto niyang sabihin na ang trahedyang iyon ang sumira rin sa buhay ng lolo niya, ang nagtulak dito sa depresyon hanggang sa ito'y mamatay. Pero paano? Paano niya sasabihin iyon nang hindi isinisiwalat ang buong katotohanan, ang katotohanan tungkol kay Katrina? Ang pagtatanggol sa sarili ay mangangahulugan ng pagtatraidor sa isang pangakong binitiwan niya sa kanyang sarili maraming taon na ang nakalipas, na hindi niya idadamay ang pangalan ni Katrina, gaano man ito kasakit. Isang maling desisyon na ginawa dahil sa isang kabataang pag-ibig at isang baluktot na pananaw sa karangalan. At sa harap ng isang babaeng nawalan ng ama, ano ang kwenta ng kanyang paliwanag? Ano ang sasabihin niya? Hindi ako ang may kasalanan, yung ex-girlfriend ko ang may gawa. Anong klaseng lalaki ang gagawa noon? Sa mata ni Ara, magmumukha lang siyang isang duwag na naghuhub.